100 million. Ngayon lang lumabas 'to. Ang hinihingi pala ni Enrique Razon ay mahigit 100 million na danyos. Kasi usually mga cyber libel case, manghihingi ka ng, ng ano, danyos, 'di ba? 'Di ba? So, merong ngang nagkaso po kay Enchong D, naalala niyo? Yung nagkasong po kay Enchong D, 1 billion ang hinihingi. Congresswoman din po 'yun, 'no? Dahil nasira po ang reputasyon. Yung ano, Enchong D yung ano, artista. Pwede. Pero meron pang mga pwedeng gawin ang kampo ni Sara. Malalaman natin yan next month. Pampagulo lang. Mga pampagulo nila, gagawin nila. Tingnan nyo. Ini-expect na natin yan. Puro kaguluhan ang gagawin niya nila, Sara. Pero ito, mabalik tayo. Dito nga kay Kiko Barsaga, no? Ang sabi pa niya, yan, no, sabi ni Kiko Barsaga, ikaw na ang pinakamayamang tao sa bansa at gusto mo pa ng mas marami. Ito ang uri ng kasakiman na binabalaan ng Biblia. Hindi niya naintindihan eh, no? Alam nyo, mabait pa to si si Enrique Razon kasi nga ang hiniling lang niya 100 million. Ba? 100 million, yung iba nga 1 billion eh. Nakasira ka ng reputasyon. Pwede kang singilin ng ganyan, di ba? Yeah. At nakikita niyo po ayun, no, yung picture na yon, yung maliit. Siya pa mismo. Isipin mo, napapunta mo sa korte yung bilyonaryo, di ba? Ano po kayang ibig sabihin nun, no? Pag mapapunta mo sa korte ang isang bilyonaryo. Ano sa tingin nyo, guys? Ako, ang tingin ko, tutuluyan talaga siya. Ayan, sabi ni Article PH, 110 million. Oh, 110 million nga sa iba nakita ko. Pero itong quote card na to, ewan ko sino gumawa nito, 100 million lang. Di ba? Nilagyan pa ng butan, no? Para daw pag tumawad si Kiko Barsaga, o sige, sa'yo na yung 10 million. Pero yung guys, hindi naman tungkol sa, ano yan eh, pera eh, di ba? Sa reputasyon na, ano mo, na siniraan mo. At yung pera dyan, yun yung ano eh. Kasi cyber libel, pwede ka mag-sorry bigla, di ba? Sorry. Ano yun? Tapos okay na? Yung mga piyansa, mga penalty, mga danyos na hiningi, yan po ay isang mekanismo para masaktan, no? Para masaktan yung taong gumawa ng krimen. Diba? Minsan nga nakakagulat kasi merong mga piyansa na ang bababa lang, pero actually kung babasahin niyo po yung mga batas po sa ligang batas po natin. Nakalagay doon yung piyansa dapat naka ano yan eh, 'di ba, corresponding sa lagay ng tao, sa status ng tao para masaktan siya, 'di ba? Saka kung ano yung krimen, 'di ba? Kunwari kung nagnakaw ka ng 100 million tapos ang piyansa mo lang piyansa mo ano, 1,000,000, 50,000, 'di ba? Ang gulo eh, no? Ang gugulo ng mga yun po yung nakakalungkot sa batas natin, no? Wala po kasing definite na nakasulat diyan, no? I-a-assess kung ano yung presyo na ikaw ay masasaktan, no? 110 million. Sa tingin mo ba 5 million, 10 million si Razon eh ano? Pag-aabalahan niya ng 5 to 10 million, yung 100 million nga baka hindi niya nais yan, ang gusto niya talaga maano ka, no? Masaktan ka, Kiko Barsaga, no? Plus gusto niya magdusa ka, di ba? Ayan, yan yung pag-uusapan natin, no. Meron kasing post po si Attorney Jess Palsis. February 12 at February 19 ang itsura na pag nagkita sila. Ano kaya ang itsura pag nagkita sila?
meron na agad date, no? Ayan, ito yung magandang pagkakasabi ni Attorney Jess Falsis. I wonder sino kukunin na abogado ni Kiko Barsaga. Pwede si Ferdinand Topacio, si Israelito Torion, di ba? Yan yung mga Duterte inclined madalas nakikita natin sa side ni Duterte, ng mga Duterte na mga abogado. Ito, pwede pa, no? Magaling tong abogadong to eh. Si Jimmy Bondoc, di ba? Ano? Sino kaya sa kanila ang magbibigay kay Kiko Barsaga ng fighting chance against Enrique Razon and Attorney Lawrence Arroyo? No? Baka si ano na, yan ang pagkakataon ni Jimmy Bondoc. No? Palakpakan po natin si Jimmy Bondoc, no? Sana mapagtanggol niyo po si Kiko Barsaga sa kanyang kinakaharap na kaso. Pakitaan niyo ng mga ano, yung mga crimes against humanity kapag ano, yung mga flood control, di ba? Ito baka crimes against humanity to, ano, Attorney Jimmy Bondoc. Di ba? Baka crimes against humanity to. Kaya pag natalo po si ano nga, si Kiko Barsaga diyan, malamang magbabayad, 'di ba? Magbabayad si Kiko Barsaga ng pera niya. Dati daw tinulungan na daw 'yan ng yung pamilya nila, tinulungan na rin ng mga rason, 'Di ba? Natulungan daw 'yan eh. Pinapaklaro nga ni ano, Enrique Razon kung saan nila kinuha yung pera nila, 'di ba? 'Di ba kasi politiko lang naman sila. 'Di ba merong hamon si Enrique Razon? Ayan. Hinahamon, guys. Hinahamon. Oh, ano sabi? Malinaw ba? Mukhang malaki masyado eh. Oh, ito. Ayan. Oh. Ano sabi? Suspended Cavite Representative Francisco Kiko Barsaga should come clean on the source of his wealth, ultra-billionario Enrique Razon Jr. said on Wednesday, pointing out that the rookie lawmaker was a scion of political clan. Di ba? Diba? O ngayon, ikaw ang sumagot, no? Ang tanong dyan, kung sasagot talaga to si Kiko Barsaga. Diba? Yan po ang nakakalungkot po dito, no? Yan. Suspended Cavite Representative Francisco Kiko Barsaga. Dapat niyang ipaliwanag kung saan galing ang kanilang pera.